Umamin ang COMELEC na nagkamali sila nang sabihin nilang hindi naghain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE si Pangasinan Governor Amado Espino Jr. Ang iba pang isinama sa listahan ay umaalma rin. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. I think OA naman yung COMELEC. Of the 20, only 3 were alleged not to have filed. Ang pahayag na ito ni Speaker Feliciano Belmonte tila dinamdam ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Hindi naman dapat kami tawagin OA. Siguro, ang tawag ko naman siguro kay Speaker, OR naman siya. Masyado naman overreaction. Meron naman siyang sinabi subsequently na pinapo-comply naman niya yung mga congressman. So, hindi naman siguro kami OA. Binigyan ni Belmonte ang 20 kongresista ng hanggang Lunes para ayusin ang kanilang mga Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ito'y matapos sabihin ng COMELEC na dapat umalis muna sa pwesto ang 422 kongresista, gobernador, mayor at iba pang lokal na opisyal na hindi nag-file ng SOSE o kaya ay kulang-kulang ang sinumiting dokumento kaugnay sa kanilang mga natanggap na kontribusyon at ginasto sa kampanya. Natanggap na rin ng DILG ang inisyong order ng COMELEC para naman sa mga lokal na opisyal. Pero maingat si DILG Secretary Mar Rojas sa pagpapatupad nito. Hindi pwede na summarily ay tatanggalin sila sa pwesto. No? May proseso na idadaan ito at yan naman ang susundin natin. Kanina, nagpunta na sa COMELEC ang kinatawan ng ilang nabanggit na opisyal para magsumite ng dokumento o kaya'y magtanong kung ano ang kulang nila. Kabilang dito ang 2 kinatawan ni Batangas Governor Vilma Santos Recto. Sinabi kasi ng COMELEC na hindi gumamit ang gobernadora ng tamang form kaya itinuring na hindi sila nag-file ng SOSE. Kanina, nagsumite na ang kanyang abogado ng bagong form na pirmado mismo ng gobernadora. Bahagya lang nagkaaberya dahil wala itong logo ng COMELEC pero tinanggap na rin ang komisyon. Na si Governor Viraw ay hindi raw po sumunod sa prescribed form. Hindi po totoo yan. Wala po itong pagkakaiba. No? Ang pinagkaiba lamang po dito kung meron man ay napakaliit kundi yung logo lamang ng COMELEC. At yan po ay sinabi na po ni Atty. Brillantes na yan po ay pwedeng baliwalain na. Hindi na rin daw kailangan na bakantehin ng Star for All Seasons ang kanyang pwesto. Wala kasing dahilan para bumaba kasi we follow the COMELEC rules and regulations. Ang tanong, pagbabayarin pa ba ng multa ng COMELEC yung mga nag-file naman ng SOSE sa tamang oras pero hindi lang wasto ang nagamit na form o kaya ay hindi nakapirma ang halal na opisyal? Babala ng isang election lawyer, dapat maingat ang mga halal na opisyal sa bagay na ito. Pinapapagbayad sila ng penalty, yung fine. The moment na tanggapin mo yan, may record ka sa COMELEC na ikaw ay nagkaroon ng violation. So, baka makita yung previous records mo. Pag 2 beses ka nag-violate, you will be liable for perpetual disqualification. Nilinaw naman ni Brillantes kanina na nagkamali ang COMELEC nang sabihin nito na hindi nag-file ng SOSE si Pangasinan Governor Amado Espino Jr. Nag-file pala raw ito sa Pangasinan COMELEC. Ang opisina ni Manila 4th District Representative Tricia Bonoan David sumulat naman sa COMELEC para sabihin na nag-file siya ng SOSE nang mas maaga pa sa takdang panahon, taliwas sa sinasabi ng komisyon na hindi siya nag-file. Kalakip ng sulat ang kopya ng kanyang SOSE. Todo tanggi rin si Cotabato Congresswoman Nancy Catamco na hindi siya nagsumite ng SOSE. Sinabi niya na siya mismo ang personal na naghanda at pumirma ng lahat ng kailangan na dokumento kahit na staff niya ang nag-file dito sa COMELEC nitong Hunyo. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.